why? Kasi nasulat sa Bible, nagsimula si Satan na galawin si Jesus nung siya nag-fasting na. Kasi nandun na yung power of the Holy Spirit. Kaya doon po, nung na-receive na niya ang baptism of the Holy Spirit, siya na po ay nagsimula na magpagaling ng may sakit karamdaman, nagsimula na deliverance ng mga may tanikala ng kaaway, pinalalaya sa mga masamang espiritu at tinawag ang 12 disciples. Bakit tinawag ang 12 disciples? At bakit ikaw at ako tinawag? Kasi ito pong mensaheng ito, bagamat I believe ito po ay kalooban ng Diyos. Alam na ng Diyos na hindi makakarating si Pastor Fante Oji. At I believe ito po ay, itong mensaheng ito, kung makikinig po tayo by heart, ito po yung pangungusap ng Diyos sa atin personally. Bakit si Jesus tinawag niya ang 12 disciples? Na ang 12 disciples, kung papansinin natin ang mga 12 disciples, hindi po sila yung mga genius na tao. Tandaan po natin yan. Mangingisda. Tax collector. Diba? Kaya, mapansin natin, pero ang nakita ko po dito, bagamat sila'y mga ordinaryong tao, nung sila'y tinawag ng Diyos, si Pedro, siya po ay katatapos mangisda. Hindi ibig sabihin na tawagin na nga kita anak kasi ikaw naman laging nakaupo, wala kang ginagawa. Hindi po ganon. Mas tatawagin ng Diyos yung masipag ng may ginagawa kasi alam ng Diyos na kapag tayo'y nag-respond sa ating calling, mayroon tayong gagawin. Sabihin mo sa katabi mo, mayroon kang gagawin for God's kingdom. Amen po? May ipagagawa ang Diyos. Kaya, kung papansinin po natin, nung tinawag niya ang mga 12 disciples, nung tinawag niya ang 12 disciples, hindi po iniwan ng Panginoong Jesus sa ere na sila po ay pabayaan sapagkat alam ni Jesus na after 3 years and a half, siya po ay ipapako sa krus at kailangan niyang turuan ang mga disciples sapagkat ang inumpisahan ni Jesus ay ipagpapatuloy ng mga disciples. At sabihin mo sa katabi mo, ang inumpisahan ng mga disciples ay ipagpapatuloy natin sa ating kapanahunan. Aba, walang nakarinig. Talagang umiiwas. Ang inumpisahan ni Jesus, ayan, ulitin ko, kasi magiging accountable po tayong lahat sa nais ng Diyos ngayong araw na ito. Sa inumpisahan ni Jesus, tumawag ng 12 disciples upang ipagpatuloy ang inumpisahan ni Jesus. At ang inumpisahan ng 12 disciples ay, sabihin mo sa katabi mo, ipagpapatuloy natin. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya, dito po ay, sa loob ng 3 taon, may ginawa si Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Anong ginawa niya? Kasi, kaya dito ko po nakita, ang mga disciples, tinuruan niya sila within 3 years and a half. Kaya tanungin mo ang katabi mo, ilang taon ka nang tinuturuan ni Lord? Mukhang marami tayong mga bukol ngayon. Kasi po, habang pinag-aaralan ko ito, ako rin bukol din ako eh. Hello? Kaya, dito po ay naging serious ang Lord sa mga disciples dito po sa John 15 na binasa po natin. Kasi gusto pong turuan ni Jesus
ang mga disciples sapagkat alam ni Jesus na siya po ay mamamatay at ang mga disciples ay ipagpapatuloy nila ang inumpisahan ni Jesus. Kaya kailangan niya silang turuan. Amen po. Kailangan niya silang turuan upang ipagpatuloy ang inumpisahan ni Jesus sa kanilang mga buhay. Kaya sabi po dito, how do we then accomplish our calling and to honor Him with our lives? Paano ba natin ma-accomplish na yung pagkatawag, pagkapili ng Diyos sa atin ay makapagbigay ng kaluguran sa Diyos? Kaya dito po Jesus first tells us, number one ay abide in me. Sabi po ng Panginoong Jesus. Sabi po dito, abide in me, connected, communion, intimate relationship, deeply communing by living in interrupted union with Him every day. Kailangan every day. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan every day. Kailangan every day. Pag hindi po tayo nakipag-commune sa Lord ng everyday, anong mangyayari sa atin? Diba? Pag disconnected, iba ang direction, madaling manlumo, diba? Pero pag everyday ka na nakikipag-commune sa Diyos, anong nangyayari sa atin? Malakas. Malakas. Kaya dito po, ito po yung nais ng Diyos na tayo po ay manatili sa Diyos. Sa Panginoong Jesus, sabi po sa verse 5, chapter John 15 verse 5, sabi po, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako sa Kanya ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ito po yung nais ng Diyos. Kaya, ang mga disciples ay, ito po yung itinuro ng Diyos na ang mga disciples kailangan manatili sila kay Jesus. Paano ipinakita ng Panginoong Jesus na ang pananatili niya sa Ama ay gumagawa siya ng mga himala? Sinong nakabasa sa Bible? Tuwing gagawa ng himala si Jesus, nagpipray siya sa Father. Nagkukonek siya sa Father. Na ang sabi niya sa mga disciples, kung ano ang nakikita niyong ginagawa ko, ay nakikita ko sa Ama. Kung anong nakikita ko sa Ama, ang siyang ginagawa ko at nakikita ninyo. Kaya, ang nais ni Jesus ngayon, ang mga disciples, sila'y matuto sa loob ng 3 taon na kasama si Jesus, si Jesus. Paano sila ngayon natuto? Ang tignan kung anong ginagawa ni Jesus, ang lumakad na kasama si Jesus, ang mag-react, kung makita si Jesus kung paano mag-react sa mga bawat sitwasyon, ang makita niya si Jesus ay full of compassion sa mga tao na nangangailangan. Kaya, ang tanong, ang mga disciples, it is a privilege sa kanilang mga buhay kasi lumakad sila na kasama si Jesus. Nakita nila, naramdaman, napagod, nakita nila si Jesus nababangon ng madaling araw, magpe-pray. Nakita nila si Jesus na yung 5 tinapay, 3 isda, itinaas niya sa Ama at ito'y nag-multiply, napakain ng napakaraming tao. But Jesus, pinakita niya, siya po ay connected sa Father. Kaya, ang gusto ngayon ni Jesus, ang mga disciples ay connected kay Jesus. Kaya ikaw at ako, bilang pinili tinawag ng Diyos, kailangan
kailangan we will abide to Jesus sa bawat araw ng ating mga buhay. At paano natin ngayon makikilala si Jesus? Sa loob ng 3 taon na kailangan matuto kung paano maging disciple, matuto kung paano maging servant of God. Sa loob ng 3 taon, sabihin mo sa katabi mo, isulat mo sa araw na ito, mula sa araw na ito, kahit 3 taon man lang ang itagal, mabasa mo ang buong Biblia. Sabihin mo, para marinig niya muli. Hello? Kailangan natin makilala. Kasi paano ka magtitiwala sa Diyos kung hindi mo siya kilala? Diba? Paano? Sino ang example ko dito? Ito, magkakilala ito, kaya napasagot. Paano mapapasagot ni Brother Maymay si Sister Edna kung hindi sila magkakilala? Kilala nila daw kasi love thy neighbor. Diba? Kailangan makilala para tayo ay gracias sis. Kaya dito po si Jesus ay ang mga disciples tinuruan sila ng 3 years. Napakarami nilang karanasan. Diba? At sa karanasan nila sa loob ng 3 taon, yung unang taon, learning process. Kung nabasa na po natin ang Biblia. Diba? Maraming mga parables, si Jesus, maraming mga katuruan, maraming mga pagtuturo kung paano po yung character, paano yung character formation, paano mag-react, paano magpatawad, paano magmahal, paano arugain ang mga tao, paano ito, hanggang sa loob ng 1 taon at 2 taon at nagmi-minister na po si Jesus at gumagawa na ng himala at nandun na po yung mga persecution. Kung mababasa natin ang Biblia, natuto rin ang mga disciples paano nila dito ay ipagtanggol si Jesus. Diba? Pero ang akala ng mga disciples na pagtatanggol kay Jesus ay sa pamamagitan ng lakas. Kaya that's why si Peter, tinaga niya ang tainga ni Malco. Kasi ang akala niyang pagtatanggol ay pagtatanggol ng lakas ng katawan. Kaya dito po ay itinuturo po ng Diyos sa atin sa pag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos sa ating mga battle and life, ang laban po natin hindi laban ng physical. Na kapag may nang-away sa atin, aawayin din natin. Hindi po yun ang laban. Kasi po, kapag tayo may umaway sa atin at inaway din natin, nakamtan na natin ang justice. Kasi tayo ang nakipaglaban. Bagkus, pag tayo inaway at minahal natin yung umaway sa atin, ang Diyos ang makikipaglaban para sa atin. Ayan. Itinuturo ng Lord sa atin ngayon. Amen po, maraming nag-react dyan. Kaya, siguro sabi, habang naririnig na, wag lang may sisiko sa akin. At tawag dito, pag ako'y siniko, hindi lamang siko ang mararanasan mo sa akin. Tingnan po natin, tinuturuan tayo ng Lord. Tinuturuan tayo na magtimpi. Tinuturuan tayo na manalig sa Diyos sapagkat ang nais ng Diyos, that's why ito po ay, tignan niyo po, minsan nagpipray tayo na alisin ng Lord ang mga problema natin. Ito ang revelation sa akin ng Lord ngayon. Sinong nagpipray dito na alisin ang problema na hinaharap? Diba?
Gusto natin right away, instant, na masolve na yung mga problema natin. Ang hindi natin alam, inaalaw ito ng Diyos kasi gusto niya tayo po ay matuto. Kasi yun lang po ang dahilan ng pamamaraan para po ma-transform yung ating character na magiging Christ-like character. Na matuto tayong magtiwala sa Diyos na ang mga laban natin ay laban ng Diyos. Kaya doon po ay natuto si Pedro na sa kanyang tawag dito sa process of learning ng mga disciples, marami silang natutunan. Makita natin doon, mayroon bang tagpo sa Bible na nung nandun na sila sa hapag-kainan, yung isa sa mga nanay ng mga disciples, nakikiusap sila kung sino ang makatabi ni Jesus. Diba? Yung pride. Kasi special treatment. Kasi akala nila, pero sabi ni Jesus, kung sino ang nagpapakababa ay siyang itataas. Amen. Kaya tuturuan tayo ng Diyos kung paano magmahal, magpakumbaba, kung paano magpatawad, magkaroon ng compassionate heart, at kung paano magmahal. At doon lamang masasabi na tayo po ay tayo ay nananatili kay Kristo Jesus. Kaya that's why si Jesus, sa lahat po ng kanyang 3 years ministry sa earth, nakita natin na yung katuruan po ni Rev dito, kahit anong trials, problems na hinarap niya, tranquilo siya. Tranquilo siya. Diba? Tranquilo po siya sapagkat ito po ang dapat nating malaman at tandaan. Kailangan tayo din maging tranquilo din tayo sapagkat sa paglapit natin kay Jesus, isa lang po ang dapat natin isipin. Lahat ng ating problema ay matatagpuan ang solusyon sa Diyos. Pero ang kailangan lang natin, sabihin mo sa katabi mo, tayo ay manatili kay Jesus. Amen po? Tayo manatili. Tayo po ay manatili sa Panginoong Jesus. Kaya ang sabi po niya sa yung binasa natin sa verse 5, sapagkat wala kayong magagawa kapag kayo'y hiwalay sa akin. Paano ba tayo nahihiwalay sa Diyos? Paano ba? Paano ba? Nahihiwalay tayo kapag taliwas na po yung ating ginagawa. Kasi po, kahit pa yung sasabihin natin sa ating prayer, sa ating pagpupuri, pag-worship, mga good words, mga lumanay magsalita, kung kapag tayo mag-isa, sapagkat kita po ng Diyos ang lahat ng bagay, kapag tayo'y gumawa ng taliwas sa kalooban ng Diyos, tayo po'y nahihiwalay.